Ano sabi? Ulitin natin. Sinungaling yan. Oh, Tsaka sino? kabago-bago lang yan eh. Hindi nagre-research yan. Yan ang buwelta ni Senador Jinggoy Estrada kay House Spokesman Princess Abante matapos akusahan ang Senado na pinatay ang panukalang legislated wage increase para sa mga manggagawa sa Yan po, magandang araw po sa inyong lahat. Ayan, Luzon, Visayas, Mindanao. Ayan po, ako po si Reaction na Bayat PH. At muli po nating panoorin ang naglalagablab na balita ngayon na tungkol po kay Abante. Hindi po yung matandang Abante, yung pong batang Abante, yung Prinsesa Abante. Ayan, yun na sinoplak po ni Senator Jinggoy Estrada. Yan. So, panuorin po natin kung paano po sinoplak. Kasi po, parang hindi nagkakaintindihan ng partido ng Congress at saka sa Senado. So, hintayin po natin kung anong sasabihin ni Senator Jinggoy. Yan. Okay. Tinawag na sinungaling ni Senador Jinggoy Estrada si House Spokesperson Princess Abante sa Naku po, sinungaling ang tawag niya. Naku, grabe. Ang tawag ng sinungaling bakit naman, Madam Princess, tinawag ka ng sinungaling? Parang nakakahiya naman yan sa publiko. Ha? Di ba? Pero sinungaling ka nga ba? Tanong lang. Yun lang ang problema. Kung sinungaling ka nga o hindi, bahala na lang husga po o mag-react ang taong bayan sa inyo kung sinungaling. Lalo na, palagay ko ang may karapatan dyan si Senator Jinggoy. Siya mismo nagsabi, harap-harapan, sinungaling, patay ka dyan. Ano kaya sasabihin ni tatay mo, si Benny Abante? Ano kaya ang masasabi niya kay Jinggoy Estrada? Siguro nanggagalayti na yan, hindi siguro alam ang gagawin. Baka gustong i-demanda o hindi siguro ang kung hindi naman, kung di sa tatay mo, baka ikaw pa ang pagsasabihan ng tatay mo, baka ikaw nga ang mali, di ba? So yan, so lahat po ng mga kareaksyon dyan, yung mga nanood po, sana huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa ating channel. So, pindutin niyo lang po yung play button doon, automatic po, para makapag-notify sa inyo mga bagong balita, latest news sa ating bansa. So, ito po, pasok muna. Aguila. Gustong pinatay na ng Senado ang panukalang 200 pesos wage hike para sa mga manggagawa sa pribadong sektor. Kasabay nito, pinatutsadahan ng senador ang abogada na dapat munang mag-aral o magsaliksik bago magsalita sa issue. Magbabalita si Mean Corvera. Naku po, sakit naman yan. Dapat kang mag-aral. Di ba lagi kang Princess Abante? Di ba abogado ka? Sasabihin sa iyo ng Senado yan. Isang senador nagsabi, dapat kang mag-aaral. Yan. Yun ang mga gandang salita na mga tamang banat. Di ba? So tayo reaction lang ay tanungin na natin si Madam Princess kung talagang siya ay nag-aral ng abogado. Nag-aral ka ba ng abogado, Madam? Palagay ko hindi. Oo, totoo. Tanong kasi ng taong bayan kung nag-aaral ka, nagtatanong lang naman daw Yan.
So, siguro nag-aaral ka, tapos naniniwala, ikaw nag-aaral ka. Yan. Ako nag-aalam ko naman nag-aaral ka. Pero hindi ko lang alam ano ang pinag-aralan. Joke-joke lang. Diba? Pasok? Sinungaling yan. Tsaka kabago Ano sabi? lang Sinungaling? yan eh. Hindi nagre-research yan. Yan ang Sakit naman yan. pribadong sektor. Ayon kay Estrada, hindi ang Senado, kundi ang Kamara ang sumabotahe sa panukala. We passed the legislated wage hike in the amount of 100 pesos last February 19 of 2024. It took them a year, all right, to pass their own version of 200 pesos wage hike. At gusto nila mag-BICAM 2 days before adjourning Senate DA. How can we do that? I was busy presiding with my own commission on appointments sa CA. Senator Joel Villanueva, who is the current chairman of Committee on Labor, was also busy presiding his own commission on appointments committee. So how can we do that? So lumapit sa akin si Congressman Raymond Mendoza. Oh, tingnan mo ang dami mga pruweba ni Senador Jinggoy. Hindi pa nabanggit dyan si Mix Tubiri. Kasama dyan. O, ikaw kaya, sino kayang babanggitin mo na baka kayong lahat na yung kayo lahat ang mga Congress. Sinabi niyo yan. Sigurado. Pero ito, ilan lang ang Senado, pero ginagawa nila yung dapat, di ba? Ewan ko na yung Senado, kung tama yung ginagawa nila, kung agri-research, kung tama ba yung 200 na tahas yung wage hike na mga lahat naman tayo pabor, itataas yung wage hike. Sino bang hindi? Kahit ako, nagtatrabaho ako, gusto ko itaas ng wage hike. Kaya lang, ang mahirap dyan, ang biglang taas ng 200, kahit yung mga employer na malilit, hindi papayag dyan. Di bali magsara na lang, huwag na magbayad ng ganyan. Ba't ako magbabayad ng ganyan kung meron akong negosyo? Na edi yung gagawin ko, magtatanggal na lang ako ng ibang empleyado. Di ba? Babayaran mo na yung extra 200. Pero kung kalahati yun, baka pwede pa. Pwede pa siguro. Kung halimbawa, ang empleyado mo, di ba, sa maliit na negosyo, sa 200, 1,000 na ang mawawala sa iyo, kung employer, negosyante. Papayag ka ba nun? 5 lang yung mo, 1,000. Anong kikitain mo pa sa negosyo mo? Ang daming pambabayaran, BIR, tax, lahat. Di naman mahal, mura ang mga bilhin. Kasi siguro ito mga ewan ko anong mga negosyo ng mga congressman na to. Kasi ang negosyo siguro mga ang tawag dyan, mga construction, yung pagkakakitaan. Di ba? Yan, pwede yan. Kasi halong yan 70-30. Di ba? Kasi alam nyo yun, 70-30. Alam na naman taong bayan yan. Yan, DPWH. Gising. Di ba? Yan ang sabi ni Mayor Magalong. Pero walang gumagawang aksyon dito sa ating mga congressman. Yun. Sila ay bulag lang. Di ba? At bengi. Mayor nagsabi niyan ako pa kaya pakikinggan. Mayor na nga yung nagsabi. Pero at least nakakapagpahayag ng konti na hindi naman magsasabing hindi totoo yun. Mayor ng Baguio.
Ang daming pinapagawang construction. Mga landslide, automatic, DPWH, construction, 70-30. O, kahit sino, alam naman yan. O, ganun yun. Di bali, napalayo na tayo sa mga itong kay Princess Abante. Ituloy, Senator Jinggoy. Yung party list ng TUCP begging if we can constitute the BICAM. Sabi ko, ang sinabi ko kay Congressman Mendoza, you just adopt the Senate version para wala nang problema. Okay? Very clear yon. Tinext ko pa sa kanya. O, tingnan mo, pinapa-adapt lang. Ibig sabihin, huwag nyo nang tanggihan yung sandaan ng Senado para ma-approve na yung bill para sa wage hike. Eh, siyempre, kayo gusto nyo mataas. Well, kayo may sala siguro kasi hindi nyo kagad inisip. On the last minute, doon kayo nagpuputak ng putak. Oh, tama ba yan? Ang dami kasing inaasikaso eh. Puro impeachment kasi. Best na ang inaasikaso, yung wage hike, inaasikaso, impeachment. Oh, di ba? Oh. So, ganyan talaga. Sa bagay, totoo naman. Kahit ako, unahin ko impeachment eh. Bakit? Bakit ka mo? Siyempre, para pag nanalo ng 2028, pag hindi na-impeach si Inday, alam nyo na, pag nanalo ng presidente, sigurado, walang masyadong kurakot dyan. Merong kurakot siguro ganito, di ba? Kakonti. Pero, siguro naman, at least, alam nyo naman si Tatay Digong, nung siya yung, pag alam niya may kurakot, yun, tanggal kagad. O, di ba? Yan ang mga preba ng Duterte. Kaya, sila mga, dyan, gusto ayaw talaga ng mga, lalo na siguro, palagay ko, lalo na yung mga sa Congress, DPWH, ayaw yung mga Duterte kasi alam nila hindi sila makakakurakot yan. Sigurado yun 100%, di ba? Sabi niya, bakit hindi nila mag paper BICAM? Sabi ko, hindi ako papayag. I-adopt nyo na lang yung Senate version para mas madali. They had one more session before one more day before adjourning CNDA, but they did not do anything about it. So tapos sasabihin nung spokesperson ng House of Representatives that we killed the legislated wage hike. That is not true. Sinungaling yan. Tsaka kabago-bago lang yan eh. Hindi nagre-research yan. Iginit na Estrada na hindi tulad sa Kamara. Sa Senado, kinonsulta nila ang lahat ng labor groups, negosyante at mga ekonomista bago aprobahan ang panukalang 100 pesos legislated wage increase. Katunayan, mismo economic team ng Malacanang tutol sa panukalang 200 pesos wage increase gaya ng nais ng mga kongresista. Si Estrada ang chairman ng Senate Committee on Labor nang aprobahan noong nakaraang taon ang panukalang batas. O yun, narinig nyo yung mga balita. Yan. So, yung mga Senado pala nag-imbestiga muna bago nila ginawa yung action yung 100 o 200. Ang mga Kongreso, si Tambaloslos, ginawa kaya yun? O basta naisip lang nila ipasa natin to. Ito, basta maganda to, 200. Maganda to para sa mga manggagawa. Tama, maganda. Pero kailangan mong isipin kung may papasa. Tignan mo naman. O ngayon, anong nangyari? Mga mismong manggagawa, yung nagrarally dyan, galit na galit kay Tambaloslos. Yun ang talagang alam nila. Galit na galit. Ngayon, ang binibigyan na sinasabi, pinapasa ang kasalanan sa Senado. O, samantalang ang mga nagrarally, wala sinasabi sa Senado. O, ngayon, pinapasa sa Senado ang may sala. Baligtad no?
baligtad ang mga paa. Yung ulo nasa paa. Kung ilalagay mo 200 pesos, sa tingin mo ba hindi magko-collapse yung economy natin? Lalo-lalo na yung mga small medium enterprises? Siyempre, nabagi ko na kanina yan eh. Di ba? Small negosyante, babayaran mo. Tapos, magkano lang kinikita mo sa isang araw? 1,000. Oh. Tapos, ang taas pa ng mga materyales. Magdadag ka ng 5,000 ay 1,000 kadang araw kung 5 yung kayang empleyado mo. Diba? So, 1,000 na yun. Yung kinikita mo yung 1,000. Kung ganun, pwede na magsara. Diyan, pwede yan sa mga malaking kumpanya. Yung malalaking talaga. Yung sobra-sobrang pasahod. Kagaya yung mga construction na may connection sa DPWH. Yan, pwede yan. Dahil pwede naman nilang dayain yung mga kontrata. Di ba? Kontrata sa daan, sa mga tulay. Di ba? Di ba? Gago! Ay, Diyos ko po naman. Pilipinas! Bangon! Sige, halimbawa pumayag ang Senado, 200 pesos. I-adapt namin yung House version. Ano sa tingin mo in the future? Lalong maraming mawawala ng trabaho dahil maraming magsasara ng mga kumpanya. Because they cannot afford it. What do they want to do? They want our economy to collapse? Mag-isip muna sila bago sila. Yung si Abante, hindi nag-aaral yan. Siguro kabago-bago lang niya. Dapat gumawa muna siya ng research bago siya pumutak dyan. Hindi mo talaga anyang seryoso ang mga Sarap pakinggan eh. Sarap pakinggan ng magsalita si Senator Jinggoy eh. Ay, nako. Yan ang mga patodyada eh. Parang may pagka-Duterte style ah. Putak ka ng putak. Mag-aral ka muna. Ay, nako. Dahil pa yung walang pinag-aralan eh, no? Putak ka ng putak. Uso ngayon yung version na yan ang uso ngayon yung style ng mga Senado at Congress. Hilig nila yung putak ng putak. O, naalala nyo yung kay sino yun? Si Senador Ontiveros nung natalo sila sa sa bilangan. Yung 18 kontra 5, di ba? Ano sabi? Nagpuputak-putak na naman si nagpuputak na naman si Grace po, si Ontiveros. Yan, putak ng putak sa social media. Nagalit si si Senate President Escudero. Sinabihan niya po, yung iba dyan, putak ng putak, wala namang alam. Anyway, maganda yung mga istorya tuloy natin ito. Resista na tulungan ang mga manggagawa, dapat inadapt na lang ang bersyon ng Senado. Sa ating mga manggagawa, ginawa na po namin ang aming parte sa Senado. Bilang dating tagapangulo ng Committee on Labor, kami po ay nagdesisyon na magbigay ng karagdagang 100 across the board yan sa lahat ng mga manggagawa. Okay? So yun po. Tapusin muna natin si Senator Jinggoy. Baka siya naman ang pumutak ng pumutak. Di ba? Hindi. Okay lang yan. Minsan kailangan banatan ng isang tao para magising. Para siguro nauntog lang yung ulo. Ganyan talaga. So, tapusin natin to. Tingnan natin yung mga banat nila ni Dominic Poes. Yan.
po basahin natin. At muna ako Ayan. Matt Dominic Post. Yan. Basahin natin Go fail and succeed on your own merit. Uniping, be your own man. BBM. Yan. So, Uniping endgame. So, impeach Sara. Ganoon. Or fade into irrelevance. Yan. So, basahin po natin mga ayan, sabi ni Rob Ranches, 16 hours. This impeachment is not accountability. It's a desperation. Yan. Desperation daw. Yan. Yan na lang for short. Lampasan na natin yun. Bahala na kayong magbasa dyan. So, tingnan natin yung iba. There's out, and this their last card. So, last card na pala yan sa mga impeachment. So, ayun. So, ayan, impeachment is not a principle. It's panic. Sara Duterte didn't flinch. She didn't beg for mercy. She told, I want a trial and I want a bloodbath. Diba? Siya mismo nagsabi. So, kaya nga yan. When legal process hit a wall, 18 senators said, pause and check the Constitution. What did they do? Anong ginawa naman ng Congress? Pumunta sa altar, nagtawag ng mga pare na tinawag ang senador na Judas. Isa rin yung paring gagong yun. Kahit ako'y Katoliko, matatawag ko rin gago. Galit ang tatay ko niyan. Pag sinabi kong gago yung mga pare, yan, magagalit yun. Di bali. So, kasi hindi naman din tama yung makialam ang pare dyan. Tapos sasabihin mo pang Judas ang mga tao. Isa kang naturingan na pare. Diba? Yan. So, this is not morality. It's a marketing with candles. So, yan po ang mga patutsada. No presidential bans on be on removal. Who's the pink standard? Risa Hontiveros trying to really hard. Backlash mass traction. Bam Aquino, resurgent but not presidential. So, yan. Kung gusto lang mga presidential ang nila, pero hindi pa sila pwede kung hindi nila tatanggalin si Vice President. Pag siya ang tumakbo, siya pa rin mananalo. Kasi si Kiko Pangilinan, loyal base but limited scale. Loyal nga siya, pero hindi siya, alam mo na yung mga tao, hindi siya gusto. Ganun lang kasimple. Hindi siya ganun gustong maging isang presidente. Si Lenny naman, sabi niya, I'm hearing whispers, something's brewing behind the scenes. Yun ang hindi natin alam kung anong gagawin ni Lenny. Pero si Laila de Lima, kung aabol na presidente, hanggang Sabado, saba ka na lang. Yun. LBM, so ibig sabihin si BBM, not viable candidate either. Martin, machinery, but too cold. Lisa is quiet, power, not presidential figure. Yan. So yan po yung mga dahil po lang ngayon sa tawag dyan sa impeachment. Kaya yan ang gustong planuhan ng mga Unipink. Yan. So Unipink talaga ang may kagagawan. Siguro on opinion ng isang sino kasi yun? Nakalimutan ko yung nag-post, nag-sulat yan. Makikita mo naman po. Yan. Nakita nyo naman, i-backread nyo na lang po kung sino magaling din siya sumulat. Diba? Yan. Opinion by Rob Ranches. Yan. So, yun po. Diyan na pong nagtatapos ang ating video. So, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa ating channel, no?
Sabi ko na sa inyo, pindutan lang yung sa dulo, right side ng your video para makashare, makalike, subscribe po kayo sa aking channel at manotify sa mga bagong balita